Yan, magandang araw mga ka-native. Dito na yung dalawang pogi natin, no? Yan, sila po ay nagpapakain ng ating mga alagang manok. Yan, kada hapon sila nagre-refill. Yan. Topic natin ngayon kung magastos ba itong pag-aalaga ng manok, no? Ano ba yung mga dapat gastusin nyo para dito sa pag-aalaga ng manok? Yan, nagpapakain siya ngayon ng mga Shamu native natin. At ito namang isang pogi natin ay nagpapakain ng mga Rhode Island Red dito sa ating breeding pen number 2. Yan. So, ang gastos dito, no, ang dapat na gastos is makakain sila ng 100 grams per head per day sa isang araw, no? Yan. Pero din sa amin, dahil nga parang undefeeding sila hanggang hapon, yan, 120 grams per head. Kasi yung iba matatakaw, may allowance kami na 20 grams per head sa kanila. Yan. Kasi yung iba sobrang takaw, sobra 100 grams per head yung naubos nila. Kaya para maka-avail lahat ng 100 grams per head, no? Doon kami sa 120 grams per head per day. Yan. So, itong pag-aalaga ng manok, ang feeds nila, nakadepende yan. Pwedeng pure commercial feeds, yan. Pure commercial feeds na mga branded, kung gusto nyo ng sobrang mabilisang production, doon po kayo sa puro na commercial feeds. Pero kung gusto nyo naman tamang-tama lang, dahil tama-tama din po yung market pa lang ninyo, hindi pa masyadong malakas, no? Doon po kayo sa may mga mixing ng crack corn para sa mga breeders natin. Dito sa namin, sa agrivet namin, no? Yung aming mga pang-breeder feeds ay nasa 39 pesos per kilo or 38 pesos per kilo yung pang-breeder na feeds. So, kung halimbawa meron kang 100 na breeder, yan, ikaw po ay makakagastos ng 380 pesos. Sa pagkain pa lang po yun. Sa tubig naman, binabayaran ko dito, no, kasali na sa bahay namin, lagi kami naglalaba, yan, no, may mga isda pa ako. Yung tubig namin, nasa 500 plus lang naman. Pero nakadepende pa rin yan sa lugar, no? Yan. Siguro sa manok lang, gastos namin 10 to 20 pesos per day sa tubig. Yan. Ang vitamins naman, minsan lang kami nagba-vitamins sa mga breeders namin. Dahil nga, ginagamit ko po sa ngayon, no, purong commercial feeds po yan. Ito, kanina pa to kumain. Kaya napapansin nyo, hindi sila sabik sa pagkain dahil kanina pa po yung kumakain. Yan. Sobrang busy kasi sa brigada. Kaya, yun, bumili na ako sa tindahan na binabagsakan din namin ng feeds, no, para mabilhan din natin sila. So, yun po yung ginagawa ko sa ibang mga binabagsakan natin ng feeds. Kapag nauubusan ako, doon ako kumukuha sa kanila. Yan, no? Yun po yung purpose ng ating mga feeds. Yan, about naman, kung gusto nyo mixing lang, no, nagsisimula pa lang kayo, meron naman tayong tag 29 pesos or 30 pesos per kilo na mixing ng feeds. Yan, may vitamins na po yan. At may crack corn, tsaka may pang-breeder na feeds na pellets. Yan. Nasa 29 or 30 pesos per kilo. Yan. Yung ano naman, magagas mo doon, 290 pesos to 300 pesos kapag meron kang 100. No? Kasi kapag meron kang 100, no, halimbawa, gusto mo siya pakain ng umaga at hapon, mas matipid yun. No? Kasi nga, 50 grams per head per meal, umaga, tsaka hapon, 50 grams na naman. Yan. So, 100 grams per head per day. Kapag may 100 kang manok, makagastos ka ng 10 kilos per day. So, nakadepende po yan sa inyo kung ano yung inyong binibigay sa inyong mga alagang manok. Yan. No? So, at least, meron na po kayong, meron na po kayong idea kung gaano kagastos itong manok. Yan. Every 3 months, kami po ay nagbibigay, no, ng vaccine, which is nagbibigay kami ng Lasota plus IB para po yan sa aratay. Kaya kapag may mga sakit-sakit po dito sa lugar namin, hindi po basta-basta naapektuhan yung ating alagang manok. At once or twice a year, nagbibigay kami ng Coryza vaccine para naman yun sa mga sobrang lalang sipon na hanggang yung mukha nila lumulobo na. No, dahil sa pamamaga at sa itsura. Yan. So, about sa sipon naman, yan, Abroxetil Max lang. So, itong ano namin dito, pabahay namin, ano lang yan, yung para sa amin, inato. Yan. Para to sa mga affordable talaga siya. So, gagawin na namin ito ng extension talaga. Yan.
pag makabakante tayo, gagawin natin ito ng extension. Yan, para hindi maambunan yung aming mga alagang manok. So, hindi naman sila naambunan dito dahil mga kahoy na malalaki na naman. Kita nyo naman. Yan. No? Yan, so, doon din po sa mga malalaking mga manok namin, yan, may allowance na kami sa kanila. Sa mga malalaking manok kasi, yan, katulad nitong, dito tayo mag-umpisa. Yan. May mga malalaking manok na sobrang takaw. May Jersey Giant na sobrang laki. Kailangan nila ng mas maraming grams pa. Yan, Shamo Giants, kulang sa kanila yung 100 grams per head per day. So, 120 grams yung binibigay namin sa kanila. Dahil nga, sobrang lalaki ng mga manok na to. Malalaki talaga. Yan. So, nakadepende kasi yan kung anong klaseng manok yung inyong inalagaan. Kung halimbawa, mga darag, na 35 grams per meal. So, 70 grams per head per day yan sila. Yan, kung twice a day kayo magbibigay. Ito mga Jersey Giant, no? Sobrang lalaki. Yan. So, kapag malaki masyadong yung manok mo, yan, kailangan niya ng mas maraming feeds. Yan, mga 120 grams lang. Yan. So, Shamo Giants natin, itong mga dalawang ito, matatakot. Yan, mga kanawayon lahat ng mga, mga soon-to-be breeders. Yan, mga kanawayon yan. No? Kita nyo. Ito, malapit na si Itachi mag-breed, mag-mate. Ganda. Ngayon naman, ngayong hapon, maya-maya pagtapos ko ng vlog, ay magpapamate na naman tayo dito sa mga alaga nating mga giants na chickens. Ito sila. Mga babae natin. Ito yung mga darag na sinasabi ko. May mga lahing ihalas. Yan. Hindi masyadong malakas kumain yan. Dahil nga, maliit lang din yung katawan nila. Ito yung mga babae natin. Mga giants. Yan. Kanawayon. Ito naman, kung tinatawag din ng orange kanawayon or wetter na color. Yan. Meron din tayo dito. Batang dumbo. Yan, ito babae natin na puti. Broody siya. Pangit ng kulay, walang ligo. Yan. Dito naman tayo sa mga broodcocks natin. Mga power to. Kita nyo naman yung paa. Yan, paa pa lang, no? Pwede ng 2 taong kumain. Yan. So, ito yung ganagandahan dito sa pag-alaga ng manok. Hindi naman kasi siya masyadong matrabaho, unlike sa ibang livestock. Yan. Itong manok, sobrang daling alagaan. So, halos kanawayon, kita nyo naman, no? 3 kanawayon dito, 2 kanawayon doon, mga soon-to-be breeders natin. Yung ginagawa ko lang dito, napapamintinas ako, gusto ko malinis palagi para halos everyday kasi may bisita. Yan. Tapos, hindi nakakakain yung mga manok natin ng mga pabulok na mga dahon. Ayan. So, ayoko sa manok ko yan. Yan. No? So, abot naman dito sa, sa mga lamok, no, na nagdudulot ng mga fowl pox. Nabibigay ako sa katawan ng manok, nagpupulbo ako ng WP85 ng 7 ng Bayer. Tapos, yung mga lamok dito, nangingitlog, may kitikiti sila, pinapakain ko sa mga isda ko na beta. Yan. So, ganoon lang po kadali. At least nalaman nyo po yung mga dapat na mga gastos nyo sa inyong mga alagang manok. Yan. Sa mga sisiw naman, hindi pa naman masyadong magastos yung mga sisiw. Day old, nagre-release na kami. Day old, nagre-release na po kami. Yan. Ito, kunin namin to ngayon. Yan. After vlog natin, no, kunin natin to. Bukas ko na ito i-vlog sa kulungan. Yan. Tapos, Sunday na yung release nito. I-ano natin to siya. Bibigyan natin to ng Beyond B1, tsaka Gumburo. Yun lang po yung binibigay namin sa aming mga day old. Yan. Kapag nag 1 week na siya or 10 days, doon na kami nagbibigay ng Rosota Plus IV. Yan. Yun nga lang, di na kami nakakaabot ng mga 10 days dahil oras lang or araw, ubos agad yung mga sisiw namin sa sobrang lakas ng sisiw ngayon.
Yan, dami tayo dito sa kabila ng, doon sa kabila, oh. Dami doon na check ko kanina. Rhode Island na show type. Dito naman sa kabila, sa dulo, mga Jersey Giant. Yan. So, marami pang itlog dito. Yan, punong-puno pa. Yan.